po muna ang pagsisimula, tayo po muna isandaling manalangin. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa inyong kabutihan. Salamat, Lord, sa inyong katapatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil kami ay nandirito, Panginoon, wala sa banig ng karamdaman, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ngayong umaga, sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, na Panginoon, nabuksan niyo, Panginoon, ang makalangit na paninig at makalangit na pangunawa ng bawat isa at marinig po namin ang inyong tinig at ang inyong mensahe ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo pong pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, tunay nga napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kamusta naman po ang bawat isa? Kamusta ang nagdaang isang linggo natin, di ba, bilang anak ng ating Panginoon? Noong last Sunday, ang shinare ko po is about, di ba, a secure home. Secure home, which is pinaalala sa atin ng Panginoon, yung promise niya na in His presence we can be safe. We are secured because He is our home. Pero ngayong umaga naman po, 'di ba, bilang isang anak ng ating Panginoong Diyos, kung ating titignan, meron tayong dalawang home. About pa rin sa home yung pag-uusapan natin. We have two homes. Una, syempre, is bilang anak ng ating Panginoon, alam natin na we have our home in heaven. Meron tayong tahanan sa kalangitan kasama ang ating Panginoong Diyos. At syempre, meron din tayong tahanan dito, 'di ba, sa lupa, which is yung kung saan tayo tumitira ngayon. And kung titignan po natin bawat tahanan na narito sa mundo ay iba't iba yung sitwasyon, yung lugar kung saan nakalagay ang iyong tahanan, 'di ba? Iba't iba yung sitwasyon sa loob ng tahanan at iba-iba rin yung sitwasyon sa kapaligiran ng tahanan na meron ka. Mayroong maayos, may magulo, may masaya, may malungkot. Pero this morning, God wants to remind us that kung nasaan ka man ngayon, kung saan ka man nakatira, kung saan man nakalagak ang iyong tahanan, God chose that home for you. Pinili ng Diyos iyon na tahanan para iyon ang tirhan mo. Sabi nga po, your address is not coincidence, 'di ba? Although dumating man sa point na magpalipat-lipat ka, 'di ba, ng bahay. At iba yung address mo, pero lahat 'yon is may reason ng ating Panginoon. At kung nasaan ka man po ngayon, 'di ba? Kung nasa ano man ang address mo ngayon sa recent, 'di ba? Hindi yan aksidente, hindi yan coincidence. Kung saan ka man nakatira ngayon is diyan ka nilagay ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Gawa 17 verse 26 to 27, mula sa isay nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabi nga po sa verse 26 po, di ba? Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Ikaw hindi ka aksidente na iniligay ng Diyos, 'di ba, sa tiyan ng iyong magulang, 'di ba? God placed you in your mother's womb in the right time. Alam ng Panginoon kung kailan ka isinilang, 'di ba? Itinakda niya ang iyong pagkabuo, itinakda niya ang iyong pagkapanganak, at ganoon din itinakda din ng Panginoon yung oras na lilipas ka dito sa mundo. Kung ating iisipin, perfect yung timeline, yung plan ng ating Panginoon sa buhay, 'di ba, ng bawat isa, which is nakalagay sa verse na itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. And sa verse 27 naman, 'di ba, sabi po, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo, 'di ba? He is not far
from each one of us. Ganon din po, katulad na nasabi ko kanina na hindi aksidente kung nasaan ka man nakatira ngayon. Kung sino yung pamilya mo, kung sino yung mama mo, kung sino yung papa mo, yung mga kamag-anak mo, o yung mga kapatid mo, is hindi aksidente yun. And God wants to remind us na yung bahay na tinitirahan mo is an invitation from God to seek God. Diba? Invitation mula sa ating Panginoon na kilalanin mo siya mula sa tahanan na kung saan ka nakatira. And a commission from God to help others seek God. Ngayon, nilagay ka ng Diyos sa tahanan na yan. Di ba po? Nandyan ka, diyan ka nakatira. Bilang kanyang anak, paano mo ito pangangalagaan? Siyempre, kahit ngayon na nasa poder tayo ng ating mga magulang, di ba, bilang kabataan, ang bawat isa po sa atin sa loob ng tahanan ay meron tayong responsibilidad, di ba, na dapat gampanan. Ngayon, paano mo ito pangangalagaan bilang anak niya? How will you make your home be a Christ-centered home? Sabi po, number 1, may we build our home on Christ and nothing less. May we build our home on Christ and nothing less. Diba kung isipin pa natin yung mga bahay natin, meron pa tayong mga foundation, syempre. Yun pa yung pinakamahalaga, na matibay na pundasyon para ano man yung dumating na bagyo, na is matibay, diba, hindi siya masisira. At yun yung una-una natin tinitignan, syempre kapag bibili tayo ng bahay, kung meron maayos ba yung pundasyon, o yung hindi, o yung iba, gumagastos pa ng malaking halaga ng pera para lang to make sure na maano po yung foundation ng bahay nila. And tayo, bilang isang Kristiyano, kung titignan po natin siya in a biblical way, di ba? If Christians are ever going to maintain, kung sa pag-maintain natin ng ating bahay in a meaningful way or in a God's way, sabi po dito, we must build our house on Christ. Regardless na lang kung nagre-renta lang tayo o sobrang tagal na natin dyan sa bahay nila, dapat meron pa rin yung opportunity or sinisik pa rin natin na ma-rebuild naman na, hindi lang natin i-make sure na matibay yung foundation physically ng bahay natin. Dapat we will make sure na i-build din natin yung foundation under our spiritual feet. Meron din tayong foundation na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Mateo 7, verse 24 to 27. Mateo 7, verse 24 to 27. Ito po yung dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan man ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ayan, di ba? Saan natin gugustuhin na magtayo ng bahay? Sa ibabaw ng bato o sa buhanginan? Di ba? Kung pag tinanong tayo nun, syempre, ang una natin isasagot, syempre, sa bato. Kasi matibay, di ba? And yun din yung gusto ng ating Panginoong Diyos. And sabihin na natin na matibay yung pundasyon na meron yung bahay nyo. Ang tanong, ang pamilya nyo kaya, matibay kaya ang pundasyon na meron? Sabi nga, if you've been living on sand, kung ang inyong bahay ay naitayo sa buhanginan, di ba? You may start pouring God's words into the foundation underneath you and your family. Diba? Kailan mo pa sisimulan na taniman ng salita ng Diyos, ng pundasyon ang iyong
bahay ang inyong pamilya kapag huli na ba ang lahat, di ba? As strong and secure as most modern homes. Sige, sabihin na natin na ang ganda ng bahay, ang laki, mga two-story houses, ang ganda ng design, di ba? Hindi natin alam na sa kabila ng ganda na nakikita natin sa labas, hindi natin alam kung ano ang sitwasyon na nasa loob, di ba? At tayo lang ang nakakaalam nun. And, syempre, ang unang tinitignan natin o yung mga standard na tinitignan natin sa pagbuo ng bahay, syempre dapat comfortable tayo, 'di ba? Privacy, may entertainment and safety, 'di ba? Yun yung mga may iba't iba pang rooms sa pagbubuo ng bahay, may entertainment room, living room, iba't ibang parts ng room ng isang bahay. Pero ang pinakamahalaga is magkaroon ng room for God Himself to speak. Aanhin mo pa ang bahay na mayroong iba't ibang room para ma-entertain ang bawat isa, pero sarado ang bahay pagdating sa boses ng ating Panginoong Diyos. And yun yung isa sa pinakamahalaga na dapat tandaan natin bilang anak ng ating Panginoon, di ba? Kung hindi man ito masyadong naiintindihan ng ating mga magulang, o di ba? Pwede naman tayo yung maging ilaw, di ba? Para mabuksan yung pinto ng ating tahanan para sa boses ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung nakasara ang ating tahanan sa boses ng ating Panginoon, para lang tayong nagtayo ng bahay, katulad sa nabasa natin sa Bible, na nagtayo ng bahay sa buhangin na kapag umulan ng various trials or dumating yung baha ng crisis sa buhay, at dumating ang malakas na hangin na kaya tayong patumbahin, ang isang matibay na pundasyon ng bahay ay pwedeng masira. Diba? Ganun kadali tayong mabubuwag, diba? Kung hindi ganun katibay ang pundasyon na nanggagaling mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, isa sa pinapaalala sa atin na sabi nga, build your home instead on the rock, 'di ba? Sa bato tayo mag-build ng bahay natin. Allow His voice. Hayaan natin ang ating Panginoon Diyos. Hayaan natin ang kanyang tinig. Allow His voice to be regular stabilizing, guiding, shaping, correcting, and comforting foundation under your lives. Kung hahayaan natin yung boses ng ating Panginoon na mag-echo sa loob ng bahay natin, di ba? Sinong makakasira ng ating tahanan? Sinong makakasira ng ating pamilya? At number 2 po, sabi, may we make our home a home for others. Syempre, di ba, napakaganda na ang pinaka-ano lang po dito is yung maging bukas ang ating pinto, di ba, sa ating kapwa, anak ng ating Panginoong Diyos. Hindi naman po ibig sabihin na buong lahat ng tao ay papapasukin natin sa bahay natin. Hindi naman po ganon. Pero in a way na gusto lang ipakita ng ating Panginoong Diyos na gawin natin yung tahanan natin na isang comfort place na, di ba, na makakaramdam yung mga taong pupunta na safe sila, di ba, na makakapag-open sila. Sabi nga sa Roma 12 verse 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. At higit sa lahat, huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Sabi sa 1 Peter 4 verse 9. Kaya kapag minsan, di ba, sis, tara, Bible study tayo sa bahay niyo, di ba? Bakit mo tatanggihan? Isang blessing yon ng ating Panginoong Diyos. Although, kung iisipin mo, ay, mapapagod ako dyan kasi maglilinis ako ng bahay, maghahanda ako ng pagkain, di ba? May mga plans ka na mapuputol kasi pupunta sila sa bahay, ganyan. Pero, di ba, sabi nga, grumble-free hospitality and generosity will produce yung a beautiful scent na sinasabi sa 2 Corinthians 2 verse 15 to 16. Sabi nga, tayo po'y para isang mabangong samyo na insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos. Merong dalawang nakakalanghap, which is yung inililigtas at yung napapahamak. Yung mga inililigtas, malalanghap nila is parang halimuyak na nagdudulot ng buhay. At yung mga napapahamak naman
ay maaamoy nila yung nakamamatay na alingasaw. So, syempre, di ba, gusto natin sa loob ng ating tahanan na isang mabangong samyo yung maamoy, di ba, ng bawat isa na pupunta. The distinct and beautiful smell we all want filling our home. So yun po, una, sabi, may we build our home on Christ and nothing less. May we make our home for others. And number 3 po, may we prioritize our true family. Sabi nga, may we prioritize our true family. Among all the people, alam ko bakit sa atin na marami tayong kakilala, marami tayong kaibigan, marami tayong circle of people na sinasamahan, pero lagi natin tatandaan at pinapaalala din ng Bible na the Bible calls us to prioritize one group above the rest, which is our family. 'Di ba? Kasi ano man ang mangyari, 'di ba? Ang ating pamilya ang kakampi natin sa lahat ng oras, 'di ba? He also tells us to honor our parents and to provide our biological families. And syempre, 'di ba, blessed tayo na mapunta tayo dun sa family na sinusuportahan tayo, na hindi tayo kinukulong, 'di ba, sa loob ng tahanan. Kasi kung alam ko naman na aware kayo na may mga tao na nakakaranas na yung ginagatasan, parang gano'n na lang na sinasabi sa kanila na hanggang sa pagtanda mo tutulungan mo kami, hindi ka pwedeng magkaroon ng sariling buhay, di ba? Nakakalungkot yung gano'n. Pero alam ko bilang anak ng ating Panginoon na wala sa ating nakakaranas ng gano'n, di ba? Lalo na kapag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos, na hindi problema sa atin yung pagbabalik ng tulong o pagsusupport sa ating family. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, let's honor our parents and i-provide natin yung pangangailangan, 'di ba, ng ating pamilya na hindi mabigat sa ating kalooban, kasi pagpapalain tayo, 'di ba, ng ating Panginoong Diyos. At mahalin natin at alagaan yung pamilya na meron tayo. Huwag natin silang gawing kaaway, 'di ba, na magre-rebelde tayo, which is hindi siya magandang bagay at hindi siya gusto ng ating Panginoon. Kaya lagi natin pakatatandaan na kahit sabihin natin na nakikita natin yung happiness sa tao sa labas ng ating bahay, babalik at babalik ka pa rin sa pamilya kung saan kayo sinilang. Dahil sila, kahit man lagi ka napapagalitan na pagsasabihan, 'di ba? Mahal na mahal ka ng iyong mga magulang at ng iyong pamilya. And syempre, ang pinaka-last po, may we remember that this home is not our home. Again po, this home is not our home. Yes po, while we may live here for a reason, kung ilang taon na tayo, 23 years na tayo naninirahan, 25 or 50, pakatandaan po natin na this is only a temporary living situation. Sabi po sa Philippians 3, verse 20, our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Tagalog, sa kabilang dako ang langit ang tunay na nating bayan. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Diba? Tandaan natin na ang tunay na tahanan natin ay nasa ating Panginoong Diyos. Kung if we love, follow, and serve Christ habang namumuhay tayo dito sa mundo, alam natin na belong tayo sa isang lugar, which is sa kalangitan kasama ang ating Panginoong Diyos. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na natin iti-treasure yung four corners ng bahay natin na ay okay na yan, kahit butas-butas na yung dingding, yung bubong, 'di ba? Hindi ko na ipapaayos yan kasi darating naman na si Lord eh. Hindi naman po ibig sabihin na gano'n, 'di ba? Mahalaga pa rin na let's take care yung home na meron din tayo, kasi nga yan yung magiging way, 'di ba? To seek God na yung bahay pa rin, bukod dito sa church, di ba, syempre, sa bahay nagsisimula, di ba, ang pagbabalik at papurit pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. At
mahalaga nga na, yun nga, pangalagaan po natin yung bahay na meron tayo. And habang tayo ay nandirito sa lupa, let's enjoy lang yung life na meron tayo. And let's prepare our hearts, diba? And our family. Although, diba, sabi nga na hindi ka naman maliligtas ng iyong pamilya, diba? Pero maganda pa rin na habang pinaprepare mo yung sarili mo, yung puso mo, ganun din kayo buong pamilya na pinaprepare nyo yung isa't isa na manirahan sa kalangitan kasama ang ating Diyos na buhay. Kaya patuloy lang po tayo, 'di ba, sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Although pahirap na ng pahirap, 'di ba, yung mga bagay na nangyayari dito sa ating kapaligiran. Pero let's hold on to the promise of God na hindi na tayo pababayaan, hindi na tayo iiwan, at tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. At yun lamang po, sa Diyos ko po binabalik ang papurit pasasalamat. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Yes, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa inyong mensahe, Panginoon, na aming narinig. Tunay nga po, Panginoon. Salamat, Lord, sa secured home na binigay niyo po sa amin, Panginoon, na kung nasaan man kami. Alam namin, Panginoon, na nandun po ang inyong presensya at ang inyong pag-iingat sa buhay ng bawat isa. Panginoon, habang kami inandirito, alam ko, Lord, na patuloy niyo po kami sinasamahan, tinatabihan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. At Panginoon, na nawa, Lord, na patuloy niyo pong ilagay sa aming mga puso ang pusong may pananabik sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Kayo nga pang patuloy na magpala, Panginoon, mag-guide, Panginoon, sa aming buhay at turuan, Panginoon, ng mamuhay, Panginoon, ng katulad ng inyong pamumuhay. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa inyo po. Ang pinakamataas na paburit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.